Hello mga ka-Birds Rider, kumusta? Pasensyahan nyo na mga ka-Birds Rider, ngayon lang tayo ulit makapag-upload. Sa mga solid ka-Birds Rider dyan, maraming salamat sa inyo. At sa mga bago nating ka-Birds Rider, mga bagong subscriber, welcome. Ito ang Birds Rider. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin mo na lang ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka sa ating mga susunod na upload. So mga ka-Birds Rider, hindi tayo nakapag-upload nga ng mga maayos na video. Ito mga ka-Birds Rider, ang pag-usapan natin ngayon is about types of breeding. So ngayon mga ka-Birds Rider, pag-uusapan natin ang mga types of breeding. So meron mga types of breeding mga ka-Birds Rider na tayo dati hindi natin to inaalam dahil breed lang ng breed, basta lang makapagpainakay, yun lang sa atin. So ngayon mga ka-Birds Rider, umpisahan natin sa tinatawag na inbreeding process. Ang inbreeding process mga ka-Birds Rider, ito yung mga nangyayari, kalimitan na nangyayari kapag meron kang isang parisang ibon at nagka-inakay at yung kanilang inakay ay nagpaparis-paris, yung tinatawag magkakapatid, yun ang tinatawag na inbreeding mga ka-Birds Rider. So ang inbreeding hindi natin to nire-recommend, pero kung may mangyari mang ganon, nasa inyo na po yun. Pero may mga lumalabas mga ka-Birds Rider na mga deformities na mga anak. So nasubukan natin to mga ka-Birds Rider. Ang iba mayroong lumalabas na bansot, mayroon namang lumalabas na tabingi yung katawan, mga ganon. So yun mga ka-Birds Rider ang masamang resulta sa inbreeding process. So hindi talaga dapat mga ka-Birds Rider ang magkakapatid ay magpaparisin. Pero kapag mangyari man yun or mayroon ka man ganun mga ka-Birds Rider, ay nasa inyo na yun. Hindi naman lahat mga ka-Birds Rider lumalabas ay mga deformities. May mga lumalabas din naman na normal. Pero pambihira lang naman lumalabas yung mga kakaiba. Yun nga lang mga ka-Birds Rider, nakakaawa yung ibon kapag mayroong diferensya. At ngayon mga ka-Birds Rider, dadako tayo sa pangalawang type, yun yung tinatawag na crossbreeding. Itong crossbreeding mga ka-Birds Rider, palagi nagagawa ko na rin to. Maraming beses na nagagawa ko tong crossbreeding. Ang unang example dyan mga ka-Birds Rider, yung Personata na eye-ring, i-cross natin sa Fisher na eye-ring. So magkaiba sila ng mutation mga ka-Birds Rider, yan ang tinatawag na crossbreeding. So yun mga ka-Birds Rider, ang pinaka-best na example, yung Personata or Perso, i-cross natin sa Fisher. Yun talaga ang crossbreeding. Pero mayroon din tayong tinatawag na out-cross breeding mga ka-Birds Rider. Ito naman ay halimbawa parehong Fisher pero hindi sila magkadugo or may ibang mutation. Halimbawa Fisher to Fisher, pero ang isa, halimbawa ang isa mga ka-Birds Rider ay Green Series, ipapares natin sa Blue Series, pero pareho silang Fisher. Yun din ay isa din yan sa tinatawag na out cross breeding. Ganon din mga ka-Birds Rider, ang Parblo, ipapares natin sa Green. So yun mga ka-Birds Rider, yun isa din yan. So pag sinasabi natin mga ka-Birds Rider na crossbreeding, bali ano yan mga ka-Birds Rider, ibang mutation i-cross mo sa isang mutation, sa ibang mutation. So yun ang tinatawag na crossbreeding mga ka-Birds Rider. So yun mga Birds Rider, tapos na tayo sa crossbreeding. Dadako naman tayo sa pangatlo, yun ang tinatawag na bloodline or tinatawag mga ka-Birds Rider na line breeding. So itong bloodline or line breeding mga ka-Birds Rider, ito ay ginagamit kalimitan sa Personata or sa Perso mutation. Kaya mga ka-Birds Rider, kung mapapansin nyo, mayroong sinasabi sila ang mga sealer or mga breeder na sinasabi 75% Belgium line, nga ganon. Kasi nga mga ka-Birds Rider, halimbawa lang mga ka-Birds Rider, yung lalaki or yung cock ay pure, tinatawag natin na pure Personata,
or Belgium line Personata or ano pa man na line ang meron dun sa CAC mga ka-Birds Rider, kung ipapares niya yan sa normal lang na Personata, yun mga ka-Birds Rider, ang kanilang anak ay 50% ng dugo dun sa tatay or yung ano man ang line sa CAC. So halimbawa mga ka-Birds Rider, yung kanyang anak na babae or yung kanyang anak na hen, kapag nag-mature at ipapares mo dun sa tatay na 100% kung anong line ang kanyang karga, ay yun mga ka-Birds Rider ay tinatawag yun na F2. Yun ay magiging 75% ng karga dun sa tatay at 25% naman ang nakukuha, ang kanilang anak 25% nakukuha dun sa nanay. So kapag mapapansin nyo mga ka-Birds Rider, mayroong F1, F2, F3, F4 or kapag tinatawag mo natin mga ka-Birds Rider na halos 100% na, ay yun ay tinatawag na F5 or sa madaling sabi mga ka-Birds Rider, ito ay pang 5 henerasyon. So kaya nga mapapansin nyo ang mga pure ay napakamahal dahil nga mga ka-Birds Rider ay hindi din basta-basta yung proseso na ginagamit dito. Kaya mga ka-Birds Rider, maraming mga baguhan na nagugulat sila sa presyo kapag nagtatanong, at natanong nila mga ka-Birds Rider ay yung pure or puro na talaga na mutation, yung tinatawag nilang pure Personata, pure Belgium line, lalo na sa green Fisher, green Perso. Minsan nagka-average siya ng 20,000 ang isang piraso to 30,000. So ganun mga ka-Birds Rider. Ang iba pa ay sumusobra pa dyan. Ganon siya kamahal mga ka-Birds Rider dahil nga ay pinaghihirapan din ng isang breeder para lang mapalabas ang poro. Sa mga fisher naman mga ka-Birds Rider ay madali na lang ngayon kasi meron na mga opaline. So ang opaline mga ka-Birds Rider, ito yung maglilinis sa mga kung ano mang ng fisher meron ka. So parisan mo ng opaline ay gaganda na yan. Pero sa Personata mga ka-Birds Rider ay marami ka pang dapat timplahin, yung tinatawag nilang titimplahin, dahil kailangan mapaitim mo masyado yung kanyang ulo at ang kanyang collar naman ay kailangan mapalinis mo. So yun mga ka-Birds Rider, lalo na sa mga baguhan pa, kapag mag-invest kayo mga ka-Birds Rider pagdating sa Personata ay kailangan alamin nyo yung linyada. So kung ano yung kanyang mga magulang. Pero mayroong mga ka-Birds Rider na mga breeder talaga na ang hawak nila talaga ay mga puro na. Kagaya na lang dyan sa Bacolod, sa Negros Occidental kay Chris Umilig. So yung mga Personata niya mga ka-Birds Rider ng mga green ay talaga namang napakaganda. Pero marami pa mga ka-Birds Rider dito sa atin sa Manila. Marami mga breeder mga ka-Birds Rider na ang gaganda ng kanilang mga hawak na linyada. So yun lang mga ka-Birds Rider, sana may natutunan ka sa video ito about sa types of breeding. Meron tayong tinatawag na cross breeding, inbreeding at saka line breeding. So sana mga ka-Birds Rider nakadagdag ito sa kaalaman, lalo na sa mga baguhan. So shout out muna dyan sa ating ka-Birds Rider na si Jasper Timoteo, si Jimori Lianis, si Roberto Cruz, ganun din kay Joshua Alsona, kay Christopher Tabada, kay Alabird Team, at ganun na rin kay Alex Villachua TV. So shout out sa inyo mga sir. So yun lang mga ka-Birds Rider, maraming salamat sa inyong panonood, at kung bago ka pa lang, huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka sa ating mga susunod na mga upload. Hanggang sa muli, ito ang Birds Rider.